puspos ng kalinisan at lubos na katipunan ng ligaya't kabanalan. Araw po sa ating lahat. Ako po si Rosalina Cabanyas, 62 years old, na nakatira sa Angostia, Zone 1. Nagkasakit po ang aking apo, na si Crisbel Ann Cabanyas. Ngayon po hindi po namin malaman sa ospital dahil siya daw po may typhoid at may dengue. Nakalimang araw po siya sa ospital. Hindi po alam ng anak ko anong kanyang dapat pang igamot dahil pabalik-balik po ang kanyang lagnat. Ako po naman bilang isang lola, talaga pong tuloy-tuloy po ang aking pagdalo sa Banal na Misa at sa Poon San Diego. Ngayon po, nung pong araw na yun na kakunay ng San Diego, ay ako po ay nanalangin sa kanya. Nang akin pong apo ay akin pong iaako sa kanya. Sa oras pong ito ay makalabas na ng ospital. Sa tulong po naman ng pananalangin kong ito, ang apo ko po ay nakalabas na kinabukasan ng ospital. Kaya po siya ay patuloy ko noong sinasama sa pagdalo sa Poon San Diego tuwing Sabado. Kahit po na bagyo-bagyo, kahit po na maulan, talaga po siya po ay nauwi para po siya ay makasimba. At sa tulong po naman yun ay siya po ay ngayon ay awa ng Diyos ay hindi na po siya nagkakaroon ng anumang sakit at karamdaman. Kaya po ako nananalig na si Poon San Diego po ang talagang nakakatulong at nakakapagpagaling. At ang langis po niya ay patuloy kong ibinabahagi sa aking mga anak at sa aking mga apo. Lalo na po pag sila ay nagkakaroon ng sipon, ng ubo. Tuwi pong sila ay maliligo, sabi ko po sa aking mga anak ay lalagyan nila sa likod ng papahiran nila ng langis ang likod para po may proteksyon na huwag malamigan. At sa tulong po ng langis na ito ay ang mga apo ko ay mga okay naman sila at hindi po sila gaanong pinakapitan ng anumang sipon at ubo. Ako po'y nananalig na sa tulong na po San Diego at nakakapagpagaling siya talaga sa mga may sakit. Ako po bilang isang mananampalataya at deboto, ay ako po ay marami rin dinadalang karamdaman. Kaya po iniako na rin ang aking sarili kay Poon San Diego. Ang lahat pong ito'y pinagpapasalamat ko kay Poon San Diego at sa Panginoong Hesukristo. Aba Poong San Diego, kami po'y idalangin mo. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Aileen Maniago, nakatira sa Barangay Lakawan, City of Tayabas. Ako po ay survivor ng 3 beses. Dahil taong 2010, ako po ay na-diagnose ng lupus nephritis. Ako po ay namayat, hindi na kumakain. Butot balat na po ako, kung tatawagin. Ang sabi nga po, isang perma na lang ng bulate, as in kung ay na ako. Pero sa awa po ng Diyos, ito ako. At ang sabi po ng nanay ko noong that time na talagang susuko na ako. Ang sabi po ng nanay ko, siya po ay, kunay po siya, lagi po siya sumisimba tuwing Sabado ng umaga, alas 6 ng umaga. At siya po ay lagi namamanata sa Diego. Sabi po niya, magsimba daw po ako, humingi daw po ako ng kagalingan. At pumalik daw po ako sa kanyang relics. At hiling ko daw po na ako ay gumaling. Dahil sabi ko nga po, bakit binigyan niya ako ng ganitong sakit? Kung kailan kami nagsisimulang bumuo ng pamilya. Dahil tatay po ng 5 years akong hindi nagkaanak, hinilig ko po sa Panginoon, nabigyan ako ng anak. Pero pagdating po nung binigyan niya ako ng isang anak, ito naman po nangyari sa akin, nagkasakit ako. Parang nagsisimula pa lang po akong maging isang ina.
Noong that time po nun, parang sinisi ko rin po ang Panginoon, pero sabi ko, siguro pinitik ako ng Panginoon upang maalala ko siya at tanggapin sa akin. At dahil nun nga po, wala kaming ginawa ng mag-asawa, kundi magtrabaho. Kahit nga po ang bahay namin is malapit sa simbahan, hindi po kami pumapasok sa loob ng simbahan para magpasalamat. Pero noong po, nung ako'y nagkasakit, parang sinabi ko po talagang, siguro pinitik lang tayo ng Panginoon para tayo ay maging malapit sa Kanya. Nung time na po yung gumaling po ako, tapos yung anak ko naman po lagi rin nagkakasakit, sinugo ko po siya no 2012 kay San Diego de Alcala kasi lagi naman po siya nagkukumbulsyon, lagi ko siyang dinadala sa ospital. Dahil kahit nga po wala akong tsinelas, naitatakbo ko po yun sa ospital. Dahil nga po tumatarak ang mata niya, talagang akala mo wala na siyang buhay. Pero sa awa po ni San Diego de Alcala, ngayon po malakas na po yung anak ko. Isa na rin po siyang sakristan dito sa ating basilika. At nung pong pumasok po pati yung anak ko dito sa kasa, doon ko po na-realize na talagang hindi dapat mawala sa puso natin ang Panginoon. Kasi siya lang po talaga ang, kumbaga siya lang po talaga ang gabay at patnubay natin. At siya ang lakas. Siya ang kagalingan. Kaya huwag po nating tatanggalin sa ating puso. Lumapit lang po tayo sa Panginoon. Lahat ng ating dalangin titingin niya. Kasi yun po ay naranasan ko. Halos mawalan ako ng hininga. Pero hindi ko po tinanggal sa puso ko ang Panginoon. Kaya ito po ako ngayon uli. At nasa harapan niyo malakas. Parang sinasabi ko nga po, talagang pinagaling ako ng Panginoon. Maraming salamat po. Aba pong San Diego, kami po'y idalangin mo. Ako po ay sige ng presentasyon ng Siana. 70 po ang edad ko sa kasalukuyan ngayon. Ako po ay nakatira sa barangay Angustia Sulto ng Tayabas City. Ang una po ako'y na-stroke. Ako po'y nawala ng paningin. Ngayon po, nung isang buwan kalahati, na-stroke muli po ako, kaba ako naman ang nawala. Ngayon po ay ako'y nag-ako sa ating mahal na po San Diego de Alcala. Ako po ay makabawi. Ang Diyos po naman, ako nandinig ng ating mahal na po San Diego de Alcala. Ako po ay nag-ako na tuwing Sabado ay ako po ay magsisimba sa ating mahal na po San Diego. At sa pasasalamat ko po at ako po ay naka-recover. Sa panahon ngayon po ako'y nakaka-aninag na. Ayan po ang tuwi po akong maglalapit sa ating mahal na po San Diego. Ay naaalala ko po ang magulang ko. Kasi po, noong ako po maliit pa, bata pa, dyan na po niya ako iniako sa Malapun San Diego. Ako daw po ay hindi nakakalakad noon. Ay ako po iniako ng magulang ko sa Malapun San Diego. Na ako lang po ay makalakad. Yun po ang aking masasabi sa akin po pananampalataya sa ating Malapun San Diego. Malapun San Diego, ako po ay laging gagabayan niya. Pagkamulat po ng mata ko, siya po agad ang naano ko. Malapun San Diego. Salamat po sa paggabay mo na. Hindi yung po pinabaya. Lalo po ngayon, lagi ko pong hinihingi sa iyo ang aking paningin. Kung po kumawala na ako, ako po ay nabubuhay. Aba pong San Diego, kami po'y idalangin mo. Ako po si Ginang Frudentissima Festin Abadilla, 57 taong gulang, kasalukuyang naninirahan sa Barangay Lalo, Tayabas City, Quezon. Na-introduce po sa akin si itong San Diego de Alcala taong 2009. So yung akin pong anak na bunso, dahil po ako'y matanda na nanganak, ako ay 39 years old, ay so
siya po ay CS. Hindi na, dahil sa katandaan ko, hindi na kayang ilabas ng normal. Siya lang po ang CS, yung ikapikto ko po. Ako po'y nahirapan kasi ako po'y nataas ang BP. Kailangan ng CS, sabi ni doktora pa, ano pang iniintay. So, talaga pong ako'y nanalig lang sa Diyos na everything will be alright. So, naisilang ko po siya, pero meron siyang term na sinabi na hindi ko na po maintindihan dahil pagkaliit-liit niya, sobrang liit lang po niya. Nagkaroon din ng newborn screening, okay naman po, kaya lang po ako ay nagsigurado na sa pamamagitan ni San Diego, siya po ay total restoration ng kanyang kalusugan. So, hanggang tuwing Sabado, narito po ako. At lumaki na rin siya. At sa awa ng Diyos, siya ngayon ay very athletic. Dumaan din siya sa mga, dahil pumalikot, ay di talaga ako po'y nanalig lang kay San Diego. Siya po'y aking iniako. Talagang iniako po siya para subaybayan ang kanyang kalusugan. Sa ngayon nga po siya ay di 18 years old na, mataas pa sa akin. At salamat kay Poong San Diego dahil patuloy po akong sa kanya lang nananalig ng restoration ng aming kalusugan, ng aming pamilya at ang aking asawa. Talagang yung kanyang langis, talagang yung langis po talaga ay nasa tabi ko. At pag yung mga anak ko na nga ay nilalagnat ay talagang haplos lang ng pagmamahal ng Diyos through San Diego na yung kagalingan nila ay madama nila. Salamat po sa Diyos, sa pamamagitan ni San Diego, malusog naman po ang aking mga anak. Yan, tatabanga. So, patuloy po akong maglilingkod habang ako'y nabubuhay. Salamat po. Aba Poong San Diego, kami po'y idalangin mo. Ako po si Fiona Alea A. Labios Lubiano. Ako po si August Robin A. Lubiano. Kami po ang mga magulang ni Axela Faith Labios Lubiano. Kami po ay naging deboto ni San Diego Alcala mula po nung ipanganak ang aming anak na si Axela. 10 araw pa lamang po si Axela ay na-confine na siya sa Mount Carmel, kung saan po sa kadahilan ng siya po ay madilaw. Siya po ay nailagay sa blue light na 5 araw upang pababain ang kanyang bilirubin sa dahilan po ng siya nga po ay madilaw. Nung po kasing ako'y manganak ay halos maulan, so hindi po siya napaarawan. Hindi po din bumibigat ang kanyang timbang na tama sana sa kanyang edad o sa kanyang buwan. Kaya naman po madalas na kami ay nagpapacheck up. Kulang po ang 2 beses sa isang araw na siya ay tutusukin ng nurse para kuhanan ng dugo. Napakasakit po sa damdamin na tinutusok ang anak. Kulang na lang po mag-volunteer kami mag-asawa na kung pwede ay kami na lang. Hanggang sa mga check-up po niya, nalaman naman po namin na mababa ang kanyang hemoglobin. Kaya po pala hindi rin masyadong bumibigat ang kanyang timbang. Marami po sa mga nagmamahal sa aming mga kaibigan at kamag-anak ang nagsabi na iako namin si Axela kay San Diego de Alcala na kung saan kilala na nilalapitan ng mga mayroong sakit. Sinunod po namin ito. Tuwing Sabado po ay amin siyang isinisimba. At nito pong mga nakaraan, sa huling check-up ng aming anak, nalaman po namin na normal na ang kanyang hemoglobin. Na napakagandang balita. Ang sabi po sa amin ng doktor, pag hindi po nag-normal ang hemoglobin niya, kinakailangan naming dalhin si Axela sa Maynila upang alamin kung ano po ba talaga ang kanyang sakit. At siguro po dahil sa panalangin at sa tulong ni San Diego,
nag-normal na po ang kanyang hemoglobin at patuloy na rin po ang kanyang pagbigat, kung saan napakalaking bagay po ito at isang senyales na ang aming pong anak ay patuloy ang paggaling. Nakakatuwa na matapos ang ilang buwan na halos twice a month na kinukuhaan ng dugo ang aming anak sa peripheral blood smear at CBC. Nakakatuwa po na natapos ito at sa isang taon na lamang ulit o pagkasabit ng kanyang isang taon, kami balik ulit para i-check ang kanyang dugo. Hindi na kayo pupunta ng Maynila para maghanap pa ng mga espesyalista or ng mga test, laboratory test na kailangan niya. So, sa tulong ng aming pananalig at panalangin sa Panginoon at sa pamamagitan ng San Diego de Alcala at ng tamang medikasyon, patuloy ang aming pananalig at pananampalataya na magtutuloy sa pagpagaling ang aming anak. At yun din lahat ng taong naniniwala kay San Diego de Alcala na maibsan na kanilang karamdaman na hindi maganda at mas maging matibay ang kanilang pananampalataya at patuloy na mabuhay bilang isang Kristiyano. Maraming salamat po sa inyong pag-imbita sa amin at maraming salamat po at kami ay naging isang patuloy na saksi ng kabutihang loob ng Panginoon at San Diego de Alcala. Aba pong San Diego, kami po'y idalangin. Magandang umaga po. Ako po ay si Resi Sabraco na taga-Barangay Nakawan na may 3 apo. Ang karanasan ko po sa San Diego, ito po ay sila po ay mga 3 buwan pa lamang. Yung pong aking panganay na apo ay wala at nasa may po sila, may ginagawang project. Yung po ang unang-una kong isinimba dito. Yung po halos ay linggo-linggo ay may karamdaman. Siya po ay 1 linggo sa ospital, 1 linggo magaling, 1 linggo sa ospital. May nakapagsabi po sa akin na ako po daw po kay San Diego. Kaya po halos kahit po bumabagyo, umuulan, bit-bit ko po yung aking 3 buwak ako. Yung po sa gabi ay binibihisan ko na, bit-bit ko, balot ko, dala ko ang dede para po kami makasimba. Kahit po naulan, kahit po nabagyo, hindi po ako nalibat. Kaya po 1 taon ko po yung sinakripisyo sa pagsisimba. At sa awa po naman ng Diyos, siya po ay gumaling. Sila po ay lumaki at hindi na po sila nagkasakit. Sa ngayon po sila ay magagaling na at malalaki na po sila. Kaya po ako ay nagpapasalamat kay San Diego at sa po may kapal na talaga po ligtas na po kami sa lahat ng anumang karamdaman. At lagi ko po ipinapanalangin na sana po kami laging ligtas anumang sakuna sa mga karamdaman na dumarating sa amin sa awa ng Diyos. At maraming salamat po kay po San Diego at kami po ay malalakas na ngayon. Aba pong San Diego, kami po'y idalangin. Ako po si Julieta Victoria Ravalo o mas kilala na si Juby Ravalo. Ako po narito upang magpapatotoo sa mga tulong na panalangin na ginawa sa akin na San Diego. Noong pong ako'y bata pa, ako po'y nagkasakit ng bronchitis at nung panahon yon ang may bronchitis ay tinuturokan ng penicillin sa pigi ng mga doktor, ng mga manggagamot. Ngayon po, dahil po siguro dun sa maliit pa ako, wala pa akong 1 taon, ako po'y tinuturokan sa pigi. Ako po ay siguro po, sabi sa akin, ay sa kwento na po, yung pong aking paa ay parang nalulumpo na. Lumiliit siya, hindi ako makalakad, ako 1 taong mahigit na, hindi pa rin ako nakakalakad. Dahil nasobrahan daw po ako ng katuturok para lang po gumaling doon sa isa kong sakit. So yun po ang naging sunod na problema ng aking mga magulang, ako po ay hindi nakakalakad. Ngayon po, ang ginawa po ng lola ko na isa pong madasalin, si nanay to rin po o si Victoria Ravalo, ang ginawa po niya ay ako po iniako kay San Diego. Ako po dinadala dito sa simbahan, kwento lang po naman nila, dinadala nila ako sa simbahan at ako po pinapahiran ng langis. Dati po may dito po sa loob ng simbahan, meron po diyang langis daw po ng San Diego na may ilaw, tapos ay mainit yung langis, inihilot daw po yun lagi sa akin. Tuwing Sabado ako isinisimba, tuwing Linggo ako isinisimba, at ako po dinamitan nila ng t-shirt. Araw-araw po ang suot ko yung damit daw na damit na puti na nilagyan ng dagta ng santol na si San Diego. At yun nga po, after
ng panahon ng pag-ako sa akin, ako po ay nagsimula ng makalakad. Ngunit ngayon po naman, ako ay magpapatotoo para sa aking apo na nagkaroon din po ng nalagay din po sa peligro ang kanyang buhay. Hindi lang po ang paglakad, ngunit ang kanyang buhay po mismo ay nalagay sa peligro. At yun po ay ipagpapatotoo ko rin dahil ako po mismo ang nakasaksi kung paano po kami tinulungan ni San Diego. Iniako ko rin naman, katulad ng ginawa ng aking lola kay San Diego. Noong August 11, ang aking panganay na anak ay nanganak ang asawa ng isang batang lalaki. Ngunit sa kung anong dahilan, siya nang ilabas sa sinapupunan ng kanyang nanay ng aking manugang, siya ay hindi humihinga at nagsisimula na siyang kumitim ang balat. Kaya ang ginawa ng midwife dun sa Lying-in Clinic, pinadala agad sa Tayapas Community Hospital. At pagdating doon ay sa tulong ng manual respirator, napahinga siya. Ngunit tinawag ako ng doktor at sinabi sa akin ng emergency room doctor na yung pong inyong apo ay kaunting-kaunti na lamang ay maaari nang bumigay. Kayo po ay pumerma ng waiver kung hindi natin lalagyan ng tubo o i-intubate, or pumerma po kayo ng pagpayag o permission para i-intubate natin yung inyong apo. So ako, pumerma po ako na ipa-intubate namin yung aming apo. Hindi ko na po hinintay yung kanyang tatay. Ako na po ang nagdesisyon. Sabi ko po, sige po, intubate po ninyo, pumerma ako. Pagkatapos, pinalabas na uli ako ng emergency room. Paglabas ko ng emergency room dun sa isang sulok ng parking ng hospital, nagsimula na po ako manalangin kay San Diego. Dahil unang apo ko po yun. Ako po yung nanalangin talaga, hinanap ko po ang dasalan niya na available sa website at akin po simulang magdasal hanggang sa hiniling ko po San Diego, ito pong aking apo inyong tulungang mabuhay at siya po iaako ko sa inyo. Siya po ipapangalan ko sa inyo. Sabi kong ganon. Buhayin niya lang po lamang siya. So pagkatapos po nun, ay bumalik po ako dun sa, tinawag po uli ako sa emergency room at may mga resetang ibibigay. At pagtingin ko po sa kanya, yung balat po na nangingitim na ng aking apo ay nagsisimula ng maging kulay pink. Kaya po ako'y tuwan-tuwa. Nanatili pa po sa ospital ang aking apo. Ipinalipat po sa ospital ang aking apo. Nang naghanap kami ng ospital na merong mechanical respirator dahil wala na daw pong available sa obispo. Kaya po dinala namin siya ay sa memorial, pero ang sabi sa amin, may isang pasyente na pagkatapos mag-round ng doktor, pwede nang tanggalan ng respirator, ng mechanical respirator. Ibig sabihin, mga 12 to 24 hours pa kami magpapump ng mano-mano, ako at saka nung aking anak. Subalit, sa pananalangin ko po talaga, sa kaming dalawang ng aking anak, kasama na po ang aking mga kapatid, ang aking nanay, ay pagdating po namin dun sa holding area, holding ward, dahil baka daw po may COVID. Pagdating po namin sa holding ward, meron po doong sirang respirator. Pero kung bakit itong isa sa mga nurses ay sinubukan paandarin, ay gumana po yung respirator. Kaya po kami tuwan-tuwa at talagang abot-abot ang pagsasalamat namin sa Diyos, ganun din kay San Diego. Dahil hindi po kami nagmano-mano ng pagpapump na alam po namin isang pagkakamali lamang ay pwedeng bawian na ng buhay ang aking apo. Kaya po, ang aking pong apo ay inaalay ko kay San Diego. At ito nga po, ang pangalan ngayon ay si Lucas Diego. At katulad po ng lola ko noon na nagpapatotoo para sa buhay ko, ako po ngayon ay nagpapatotoo din para sa buhay naman ng sarili kong apo. Ito pong malaking tulong, ang dami pong naging sakit ng apo ko. Pero after 28 days, inilabas po namin siya ng ospital ng malusog at wala na sa peligro ang buhay. Maraming salamat po. Papuri po sa Panginoon. Aba pong San Diego, kami po'y